Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Instrumentation and Control Engineering at ang topic natin ngayon ay bulb, actuators, and position indicators. So let us start. Ang mga bulb actuator at position indicator ay mga kritikal na bahagi sa larangan ng instrumentation at control system. Mahalaga ang papel ng mga ito sa pag-manage ng daloy ng mga liquid o gas dahil ito ang kumukontrol sa mga posisyon ng valvula o bulb na may precision at nagbibigay ng feedback sa status nito. So nilalayon ng lecture na ito na magbigay ng komprehensibong pangkalahatang idea ng mga bulb actuator at position indicator na sumasaklaw sa kanilang mga uri, prinsipyo at application. So ano ba ang mga bulb actuators? Ang mga bulb actuator ay mga device na ginagamit upang buksan o isara ang mga bulb o iposisyon ng mga ito sa isang particular na setting. Kino-convert nila ang isang control signal sa mechanical na paggalaw upang patakbuhin ang valvula o bulb. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga actuator at mga kanilang mga aplikasyon ay napakahalaga para sa pagpili ng naaangkop na actuator para sa isang particular na sistema. Ang actuator, para maintindihan nyo, ito ay isang paraan o driver para mabuksan o maisara mo ang isang bulb. Pwede itong electric, pneumatic o hydraulics na tatalakayin din natin sa topic na ito. Now, let us discuss the types of bulb actuators. Ang una na dito ay electric actuators. Ang working principles nito ay gumagamit ang mga electric actuator ng mga electric motor upang i-drive ang mekanismo ng isang valvula o bulb. Maaari silang maging rotary o linear actuator. Ibig sabihin, kapag rotary, rotation ng movement ng pag-open o close ng bulb pwedeng pa-increment by 90, 180 o 360 ang rotation ng switching ng bulb mo. So kapag linear naman, ibig sabihin, pa-straight line lang ang movement ng pag-open and close ng bulb. It may be forward o backward ang movement ng actuator. Ang advantages nito, very precise ang control mechanism nito, madaling ma-integrate sa mga digital control system at madaling ma-maintain ng mga ganitong type ng actuator. Ang disadvantages naman niya, prone sa mga electrical failures o short circuit ang mga ganitong actuator. Ginagamit ang mga actuator na ito sa HVAC system, water treatment plant at industrial automation. Another type ng actuator is the pneumatic actuators. Ang working principles ito, ang mga pneumatic actuator ay gumagamit ng compressed air upang pagalawin ang isang valvula o bulb. Maaari silang maging double acting, ibig sabihin ginagamit nito ang air pressure upang ilipat ang actuator sa parehong direksyon, o spring return, ibig sabihin ginagamit ang spring upang ibalik ang actuator sa default na position nito. So ang advantages nito ay mabilis ang pick-up response nito, angkop para sa mga high-speed na operation at very suitable sa mga harsh environment. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan ito ng source of compressed air at pwedeng magkaroon ng leaks at medyo maingay ang mga ganitong klase ng actuator. Ginagamit ang mga ito sa pagproseso ng chemicals, langis at gas at sa mga manufacturing industry. So another type of actuator is hydraulic actuators. Ang working principle nito, gumagamit ang mga hydraulic actuator ng pressurized hydraulic fluid upang pagalawin ang valvula o bulb. Karaniwang ginagamit ang mga ito para sa mga application na nangangailangan ng mataas na puwersa at torque input. Ang advantages nito ay mataas ang power density nito. Ibig sabihin, kahit sobrang bigat ng isang bagay ay kayang pagalawin nito at very smooth ang operation at mataas ang output force nito, kaya pwede siya sa mga mabibigat na application. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan nito ng hydraulic fluid at isang hydraulic system upang gumana at prone din ito sa fluid leakage at hindi ganun kadali ang pag-maintain nito. Ginagamit ito sa heavy machinery, aerospace at high pressure system. So the last type ng actuator is the manual actuator. Ang working principle nito, mga manual actuator ay pinapatakbo manually gamit ang mga lever o hand wheels at hindi ito gumagamit ng external source tulad ng electricity. Ang example nito ay yung mga panggadgad ng yelo. Iniikot mo yung hand wheel nito upang umikot para makadkad mo yung pinaka-yelo niya. Okay? So ang advantages naman niya,
Simple at maaasahan ito at di mo kailangan ng kuryente para gumana. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan ito ng isang tao upang gumana at hindi ito angkop para sa remote operation at automated application. Ginagamit ang mga ito sa mga maliliit na operation, pang-emergency at mano-manong override systems. Ngayon naman ay talakayin natin ang position indicators. Ang mga position indicator ay devices na nagbibigay ng feedback sa posisyon ng isang bulb o actuator na nagbibigay ng information sa mga operator na malaman ang current position ng isang bulb. Mahalaga ang mga ito para matiyak ang tupak na pagkontrol at pagsubaybay sa mga automated systems. Now, let us discuss the types of position indicators. Ang una na dito ay mechanical position indicators. Ang working principle nito, gumagamit ang mga mechanical indicator na ito ng mga gear at mechanical linkages o assembly ng mga mechanical links upang ipakita ang posisyon ng bulb sa isang scale o dial reader nito. So, ang advantages ng paggamit ito, simple ang design, reliable at di kailangan ng kuryente upang gumana. Ang disadvantages naman niya, puro manual reading lang ang kayang gawin nito at prone nito sa mechanical wear tulad ng kalawang. So, ginagamit ang mga ito sa mga manual bulbs, small scale na operation, and also pang backup sa mga automated system kapag nagkaproblema ang mga ito. So, another type ng position indicators ay electrical position indicators. Ang working principle ng mga ito, gumagamit ng mga sensor upang makita ang posisyon ng bulb at kinoconvert ang mga impormasyong ito sa isang electrical signal na maaaring basahin sa isang display o ipadala sa isang control system. Ang advantages ng paggamit ito, nagbibigay ito ng real-time feedback sa location ng bulb at pwedeng i-incorporate sa mga control system para sa automation. Ang disadvantages naman niya, nangangailangan ito ng kuryente upang gumana at regular maintenance dahil prone ng mga ito sa electrical failures. So, ginagamit ang mga ito sa industrial automation, process control at remote monitoring. So, another type ng position indicator is the digital position indicators. Ang working principle nito, gumagamit ang mga digital indicator ng mga electronic sensor at display para magbigay ng tumpak na digital readout ng posisyon ng isang bulb. Ang advantages ng paggamit ito, mataas ang accuracy nito sa pagsukat at madaling mabasa ang mga sukat nito at madaling ma-incorporate sa mga digital control system at communication networks. Ang disadvantages naman niya, mahal ang mga ganitong position indicator at kailangan ng kuryente upang ito ay gumana, as well as kailangan ng regular maintenance ng mga electronic systems nito. So, ginagamit ang mga ito sa mga modern at sophisticadong control system at data gathering. So, another type is the smart position indicators. Ang working principle nito, ang mga smart indicator ay ini-incorporate sa mga network protocol at control system para magbigay ng mga advanced na feature gaya ng diagnostics, remote monitoring at communication sa iba-iba pang mga device. Ang advantages ng paggamit nito ay very advanced sa mga features na pwedeng gawin nito like remote diagnostics, at na-integrate ito gamit ang Industry 4 at IoT system. Ang disadvantages naman niya, very complicated ang system nito at masyadong mahal ang mga ganitong position indicator at nangangailangan ng network infrastructure and management. So, ginagamit ang mga ito sa mga advanced industrial processes, remote monitoring, and automated control system kasi nga, gumagamit ito ng mga network protocol at pwedeng i-access through internet. Okay? Now, let us discuss the applications and considerations ng mga bulb actuators and position indicators. So, sa application, ginagamit ang mga bulb actuator at position indicator sa mga industrial facilities tulad ng pagmanage sa daloy ng mga liquid sa manufacturing processes, pagproseso ng mga chemicals sa power generation. So, ginagamit din ang mga ito sa HVAC system tulad ng pagkontrol sa daloy ng hangin at temperatura sa mga system tulad sa heating, ventilation, and air conditioning system. So, ginagamit din ang mga ito sa water treatment tulad sa pag-regulate ng daloy ng tubig sa mga water treatment facilities and distribution system tulad ng Maynilad at Manila Waters.
So ginagamit din ang mga ito sa oil and gas refinery plants tulad ng mga nagpapatakbo ng mga valve sa mga pipeline, refinery at sa mga extraction facilities. Now, let us discuss yung consideration. Ano ba yung mga dapat natin i-consider? Ang factors na dapat i-consider sa tamang pagpili ng valve actuator at position indicator ay una, compatibility. Dapat tiyakin ang mga actuator at indicator ay tugma sa uri ng valve at operating conditions nito tulad ng temperature, pressure at type of liquids. Kasi kapag hindi ito compatible, magiging mababa ang efficiency nito at performance nito. So another is control system integration. Dapat pumili ng mga components na madaling i-incorporate sa existing control system tulad ng communication protocols and interfaces. Another is maintenance and reliability. Dapat i-consider kung madali ba o mahirap ang pag-maintain ng mga ito. At dapat ang mga components nito ay maaasahan kahit sa mga critical na situation. Ibig sabihin, di siya ganun kadali pumalya kapag may mga external forces na nakaka-apekto dito. And lastly, dapat i-consider ay mga safety ng operator. Dapat ang mga components na ginamit ay pumasa sa mga safety standards and quality assurance upang maiwasan ng disgrasya as well as maiwasan ang napumalya ang isang components nito. Now, let us discuss the trends and innovations sa mga devices na ito tulad ng Industry 4 integration. So, sa ngayon, lumalago na ang paggamit ng mga smart technologies and IoT connectivity para sa remote monitoring, diagnostics at control dahil sa mga smart actuators and indicators. And also, ang paggamit ng mga data analytics mula sa actuator at indicator para ma-optimize ang performance at malaman kung kailangan na ba itong i-maintenance. So another trends and innovations sa mga devices na ito ay advanced materials and design. So nagiging trend na rin ngayon ang pagbuo ng mga actuator at indicator gamit ang mga matitibay na materyales upang lalong gumanda ang design nito at efficiency at performance sa mga harsh condition. Also, tinatarget din nila na maging energy efficient ang mga ito upang makatipid sa mga overhead expenses ng kumpanya. Ang mga valve actuator and position indicator ay mahalaga para sa pagkontrol at pagmanage sa daloy ng fluid at iba't ibang application. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga actuator at indicator, ang kanilang mga prinsipyo ng pagpapatakbo at ang kanilang mga application ay mahalaga para sa pagdidisenyo ng mga epektibong control system. So sa pamamagitan ng pagsunod sa mga trends and innovation, maaaring piliin at ipatupad ng mga electronics engineer ang mga pinakaangkop na technology upang matugunan ang mga hinihingi ng mga modernong sistema pang-industriya at komersyal. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture. Hanggang sa muli. Bye-bye!